Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Most of my content are online tutorial for Filipino. Besides that, meron tayong mga national ID, GCash, and travel requirements. Anyway, kung gusto mo ang postal ID or mag-renew, kailangan mo ng bagong application form. Kaya in this video, ituro ko sa inyo kung paano sagutan ng tama dahil dito magbabase yung information ng postal ID mo. Hi guys, welcome back. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Marami tayong mga useful tutorials. I-check nyo na lang. So anyway, kung kailangan mo nga ng bagong postal ID dahil expired na siya or nasira, mali yung pangalan, gender, and other information, kailangan nyo i-download yung application form sa mismong website ng Philippine Postal ID. It's up to you kung gusto mong sagutan to bago mo i-print or sulatan pagkatapos mong i-print. Anyway, let's jump into the tutorial. Okay, so punta ka sa website ng Philippine Postal ID. Ito yung postalidph.com. Tapos, click mo yung how to apply. And then, scroll down. Tapos, click mo tong download here. Ngayon, pag na-download mo na, buksan natin. So, ang sa akin guys, gusto ko siyang sagutan bago ko i-print. Ngayon, explain ko lang. So, sa taas, may kita nyo rito, merong red na check. Ibig sabihin yan, required at dapat sagutan. Hindi mo pwedeng skip. Kikita nyo na naman sa baba. Ayan yun, yung mga required. Application type, kung kukuha kayo ng postal ID first time, ito pipiliin nyo, initial. Kung gusto nyo namang mag-renew dahil expired na, lumipas na ng 3 years, renewal lang pipiliin nyo. Kapag naman gusto nyo magpalit ng postal ID, ito pipiliin nyo. Pero, anong reason nun? Halimbawa, gusto nyong ipalit, kamali sa pangalan. Yan, amendment of name. Replacement of lost card, nawala. Kahit hindi pa expired, pero nawala. Amendment of biography. Ito, kung gusto nyo baguhin yung marital status nyo, birthday, or address. Dito naman sa baba, kapag yung fingerprint nyo ay nabago. And this one, kapag nasira yung card nyo at hindi na magamit. Let's say, nabali or nagasgas na, hindi na makita yung mga details mo. Kung wala naman dito, pwede nyo piliin yung others. Okay, next, punta tayo sa letter B. So, dito yung unang pangalan. First name nyo, middle name, and then last name, apelido. Suffix, kung meron kayong junior, the third, senior. Next is gender, kung male, kung lalaki, female, kung babae. So, date of birth, tingnan nyo mabuti, MMDDYY. December, so lagyan natin 12. And then, yung year, syempre, alam nyo na yung birthday nyo, di ba? Tapos, place of birth, city, municipality. Kung hindi kayo sure, mag-refer kayo sa passport nyo. Let's say, lagay lang natin yung Manila. And then, province. By now, I think, alam nyo na kung ano yung province nyo, di ba? And then, country, syempre, Philippines. Next naman, father's first name. So, unang pangalan ng father nyo. And then, middle name, again, ilalagay ko lang guys yung mga pangalan na. Apelido. Okay. And then, suffix ng father nyo, kung meron, kung wala, NA lang ulit. Mother's maiden name. So, ito yung pangalan ng mother nyo nung hindi pa siya kasal, nung single pa siya. First name niya, middle name. Yung middle name mo ngayon, yun yung magiging last name ng mother mo pag kinasal na. Anyway, so, ilagay nyo lang ulit dito kung ano yung middle name before, hindi pa nga kasal, and last name. Suffix kung wala, NA. Next, nationality. Filipino tayo. Occupation, walang check, pwedeng hindi sagutan. Civil status, so, kayo ba ay kasal, single, married, widowed, hiwalay, divorce. Pili lang kayo dito kung anong status nyo, no? Itong nasa baba, hindi siya required kasi walang check. Pero kung masipag kayo, gusto nyo sagutan, pwede naman. Telephone number na gamit nyo. Kung wala kayong telephone number, pwede namang same lang na number. And then, email address. Kung anong email address nga na meron kayo. Next is address details. So, ito yung address na may kita sa postal ID nyo. So, pili lang kayo kung ito ba yung address nyo ngayon or address sa trabaho. I think much better. Pa-deliver nyo na lang kung saan kayo nakatira. So, unit number, kung saan yung unit nyo. Kunyari, sa anong street or anong building. Let's say, floor number, lot, or anong block yun. Kung alam yung address, anong face yun yung block. And then, street name, tapos subdivision, and then barangay.
then municipality, probinsya, bansa, Philippines to, and then postal code. So guys, hindi ko na masasagutan to. Basta, ito yung address nyo ngayon. Let's say, okay na kayo sa address, sagutan nyo naman natin yung nasa baba. So, contractual, kung part-time job or by contract trabaho nyo, regular job, kayo ay nagtatrabaho full-time. Household, yung mga nagtatrabaho sa bahay tulad ng domestic helper. Self-employed, kung meron kayong sariling business. And OFW, kung OFW kayo. And then next, saan kayo nag-work? Kung sa government, pag hindi ilalagay nyo private. Ngayon, kung hindi nga sa private, pwede nilagay others, isulat nyo na lang kung ano yung sagot. Freelancer ba kayo, business owner, and so on. Ilagay nyo na lang yung address ng trabaho nyo. Kung sa Pilipinas yan, make sure na ilagay nyo dito is Philippines. Dahil meron ngang application for OFW, ilagay nyo kung anong bansa kayo nagtatrabaho. So once matapos mo na ngayong application form, dadalhin mo siya sa pinakamalapit na PhilPost Office. Diyan nga din sasagutan yung sinabi ko kanina, yung signature mo. Ikaw magsasign yan. Tapos date, kung kailan ka nag-signature. And then signature over printed name, ito yung pangalan mo, isusulat mo dito. And yung fingerprint. Tapos, ipicturean ka din. And then, ibibigay sa'yo yung application slip, yung nasa baba. Pupunitin yan, katibayan na ikaw ay merong registration sa PhilPost. Ang alam ko, hindi ka mabibigyan ng tracking number kung kailan mo matatanggap yung postal ID mo. Ngayon, kapag lumagpas ng more than 5 days, pwede kayo mag-email dito, Phil Help Desk. Pili na lang kayo dyan kung sinong sasagot. And then, ibibigay niyo yung information na hinihingi nila. Complete name, OR, date of application kung kailan kayo nag-register or nag-apply, and then post office branch para ibigay sa inyo kung anong status ng ID nyo. Please subscribe kung hindi pa. Maraming salamat if you're still here. Shout out sa mga supporters ko sa nag-subscribe at parating nanonood. Thank you so much. I will see you in my next video.